Good morning mga kaparmers. Kadarating ko lang dito sa ating Triangle Farmhouse. Ito yung ginawa ko kahapon. Mamaya na, may para sa inyo. Ito yung ginawa ko kahapon. Dexter. Yung ginawa ko kahapon is nagpiling ng lupa dito. Aray. Huwag niyo akong dilaan. Nagpiling ng lupa kasi ang plano ko dito ay ilalandscape mga kaparmers. Nakita ko kasi nung nakaraan nating video, yung unang gabi na nag-isang battle tayo dito sa gitna mga kaparmers. Ang ganda pala ng ambience, wow, pang hotel. Ang ganda pala ng view pag gabi dito sa ating Triangle Farmhouse mga kaparmers. So naisipan namin ni Mrs. na i-landscape to, lagyan ng bakod at iba't ibang mga halaman para dito mag-relax paminsan-minsan. Merong isang kaparmer, shout out sa'yo, sabi niya Thursday pa lang nagiinom na, pero sabay pabiro yung kanyang comment. Yun mga kaparmers, isang battle lang yun kasi nakwenta ni Brad, meron siyang nakita na nakatalikod. Mahihain yung multo na yun, Brad. Kaya sinamahan namin dito ni Mrs. Itong mga tamad na alaga natin nandito. Yung masisipag, lalo na yung mayroong sisiw nandoon, naghahanap buhay yun, nagkakaskas. Ito sila nag-aantay ng makakain. Yung mga pikindak, gutom na yan. Pero maaga pa, mag-alas 6 pa lang. Relax muna tayo. Taba ng ating alaga mga farmers. Unti-unti lumalakad, nararamdaman ko. Para nakakairita mga farmers. Sasabuyan natin ng asin paligid dito sa ating pinaglagyan ng rice hull. Mamaya pag hindi umulan, kukuha tayo ng maraming organic bunga ng pakol, napakarami. Libre lang yan makukuha dito sa amin mga farmers. Walang pumapansin ho yan. Doon sa gilid ng kalsada, nasa gilid lang yan ng kalsada. Napakadami. Gagamitin ko yung dikagra ni Papa. Yun po yung ating service. Yung aming usapan ni John dyan, siya ang mag-open ngayon sa umaga. Pagkatapos ng lunch, dito siya mag-duty. Pero kung mayroon trabaho sa flower shop, doon ho kami. Yung aming bulaklak, hindi pa dumarating. Iwan ko anong nangyari sa aming supplier. Pero ayos lang, mayroon pa naman tayong stock. Ito yung sobra mga farmers. Palagi yan may sobra dahil pag pinasok mo ng sobra yung ating kamay,
baka humaba yung ating pangalan. Ka-Farmers Idea Pukul. Putol. Kaya hindi ho ako nangihinayang kung may natitira. Kasi kung manghihinayang ako, ipasok ko ng ipasok, baka yung aking daliri maging Ka-Farmers Putol na yung ating pangalan. Hindi na Ka-Farmers Idea. Araw-araw, 3 na ganito yung ating nauubos. Pag malalaki, 2. Mali pala mga ka-farmers, 6 pala araw-araw. 3, umaga at hapon. Minsan 4 lang, pag malalaki ang puno. Katulad nito kalaki, ayan o, 3 palagi yan. Kaya kung marami kayo ng puno ng pakol o puno ng saging na saba, napakalaking tulong po yan mga ka-farmers. Pag wala tayong pangbili ng feeds, meron tayong survival na patuka para sa ating mga alaga. Sa ngayon, pinipili pa nila yung mga malalambot, pero once na pag hinaluan natin ng commercial feeds, darak or ipanang palay, wala na yung pili. Lahat kakainin yan kasi lasang feeds na po yan. Lasang commercial feeds, lalo na pag hinaluan pa natin ng vitamins. Bitpin Pro lang ang ating gamit. Kayo mga ka-farmers, ano ba ang gamit nyo na vitamins? Pakunti-kunti lang, ang importante everyday mayroon. Ito rin yung isa sa pinakamahalagang tanim na dapat mayroon kayo kung kayo magsisimula sa farming business o mini farm, sa pag-aalaga ng manok, baboy at kung ano man na livestock, dahil napakaganda ng kanyang mga vitamins dito. Ang pinaka number 1, malakas ho ito sa protein. So makikita lang natin yung protein sa karne, sa iba't ibang meat product. Pero sa dahon na ito, meron siyang protein na makukuha. Azola din meron. Yung azola, hindi pa tayo nakakapagtanim, wala tayong panahon mga ka-farmers. Alam niyo naman, mahina ang kalaban. Ito na lang yung aking ina-advise. Dahil ito, mas madali itong itanim, madaling mabuhay, madaling dumami. Madre de agua, mga ka-farmers, napaka-importante. Para sa ating alagang native pigs. Check the brake. Para mahalo ng maayos, isinasalang ko yan ng isang bisis pa. Pangatlong salang na ho ito mga farmers. Wala pa itong halo na commercial feeds. Pero pwede na ipakain sa ating mga alaga kung wala tayong pangbili ng commercial feeds. Mas mainam kasi mayroong commercial feeds at saka vitamin para kompletos ricados. Hindi magreklamo yung ating mga alaga. Ito yung aking mga dumalaga
kung tawagin mga ka-farmers. Nangingitlog na yung dalawa, I think dalawa. Napakita ko mamaya yung ating naglilimlim. Yung sinasabi ko na minarkahan ko yung itlog, na-determine ko na may bagong nangingitlog doon sa naglilimlim. Pag umaalis yung naglilimlim, pumupunta siya para mangitlog. Meron naman ibang pugad, kaso ayaw niya doon. Ayaw niya mangitlog doon. Nilipat ko yung kanyang itlog. Oh, ganda ng quality mga ka-farmers. Oh, ayan po siya. Puti na may green na may halong commercial feeds. Kita niyo naman gaano ka-excited kumain yung ating mga alaga. Paano pa kaya yung ating nakakulong na alaga? Kahit sila nakakain dito sa labas, kumakain pa rin sila dito. Ating Bengala. Sana dumami na sila. Hindi ko lang alam kung nag-iitlog to, pero sa damuhan nag-iitlog kaya hinahantin ko yung kanilang itlog. Ito yung para sa Peking duck. Kailangan punong-puno. Konti lang yun sa kanila kasi nakakagala naman sila dito. Peking duck at saka heritage chicken yung ating bibigyan nito. Yan sila. Hinahayaan ko na lang yan dito mga ka-farmers. Yung tira dito. Diyan sila kakain. Saan saan pupunta, kung nasan yung pagkain nandoon din. Gusto nila may sabaw. Ito yung kaisa-isahan nating heritage chicken na naglilimlim. Merong isang ka-farmers nagsabi, pag ganyan, paliguan natin. Yun din ang napansin ko sa aking tatay sa una. Pag gusto niyang ayaw maglimlim yung kanyang mga manok, pinapaliguan. Maliit pa lang yung kanilang itlog ngayon mga ka-farmers. Ito yung sinasabi ko na puno ng Madre de Agua. Bibihira na lang yung mga ka-farmers natin na hindi nakakilala nito. Kung mayroon ka nito, napakalaking tulong ho ito. Sa una pinagplanuhan ko talaga na magtanim ng ganito na marami. Kita nyo naman nakakapag-harvest tayo. Halos araw-araw ako nag-harvest dito. Sa una, tinatanggal ko yung sanga. Napansin ko yung mga nasa ibaba, katulad nito, yung mga nandito na dahon, ay hindi nagagamit, nahuhulog lang. Kaya ang ginagawa ko ngayon, bawat puno, katulad dito, nakalbo na. Dito ako nagsimula, tinatanggal ko yung mga matatanda na dahon, kaysa naman malaglag lang. Yung iba kasi kumukuha doon lang sa mga talbos. Yung mga nandito sa baba, wala na. So ang ginagawa ko para hindi kaagad maubos, lahat ng mga dahon nila tinatanggal ko. At yung mataas na tinatanggal ko na yung talbos. Katulad niya, may mga bagong sibol. Hindi pa ako nakapag-harvest doon, dito lang muna sa harapan. Kasi iniisa-isa ko para matandaan ko. Hanggang matapos ako doon sa dulo,
Dito naman sa unahan, marami na naman dahon. Yan. Ito yung malaking tulong sa atin. Mga Madre de Agua yan. Ayan. Doon pa sa likod mga farmers, mga Madre de Agua yan. Yung mga puno na yan. Doon pa sa may isang kawayan, papunta doon sa likod, mga Madre de Agua yan. So, step by step, isa-isang puno yung aking pinagkukunan. Katulad dito, matanda. Pwede pa naman kainin yan. Kung hindi natin kukunin yan, malalaglag lang yan. Ang isang dahon ay mahalaga mga kaparmers. Dahil sa taglan nito mga vitamins sa makukuha ng ating mga alaga. Tapos, bawat araw, nagkukuha ko ng stem. Tinatanim ko bawat gilid. Kahit lima-lima lang, dalawa. At least, in the future, mayroon tayong ma-harvest. Katulad kahapon, bawat pagitan ng saging, nilagyan ko, tinusukan ko. Yan, ganito mga kaparmas ko. Ayan, yan sa likod, mayroon din malaki. Kaso ubos na yung dahon. Pa-straight doon, mayroon doon mga kaparmas. Marami yan dyan. Kanina, nilagyan ko na to ng giniling. Pero dinadamihan ko basta alagang native pigs kasi malakas silang kumain. Yung grower at saka pullard nandito sa ilalim mo. Ulyukan nyo naman. Alright. Dito. Ito yung gagawin kong inahin mga kaparmers. Araw-araw, kailangan magpalit ng tubig mga kaparmers. Kasi pag hindi napapalitan, bumabaho yung kanilang liguan at sa kanilang inuman. Yung kanilang inuman at sa liguan, pareho lang yung mga kaparmers. Kasi kahit maghiwalay yan, pareho lang yan mga kaparmers. Kung saan sila maliligo, dyan pa rin sila iinom. Araw-araw mabilis ang trabaho. Dito sa mini farm natin, bawal ho ang pakupad-kupad. Bawal ang tamad mga kaparmers, in short. Para lang ito sa masisipag na kaparmers kung gusto nyo pasokin yung ganitong buhay. Pero kung gusto mo ng pakipikapi, payosi-yosi, ay aba, hindi po pwede dito mga kaparmers. Partneran pa ng iba nating ginagawa, meron tayong hanap buhay na iba, kailangan mabilis. Yung ating sistema ay maayos. Mayroon tayong tinatawag na time management. Alam natin kung kailan matatapos yung ating trabaho dito, lilipat tayo sa ibang trabaho, at anong oras tayo babalik dito. Ganun ho ang sistema. Kailangan may sistema ho tayo. Hindi pa pwedeng, mag-aalaga ako, ayos naman. Kung anong oras kailangan kong magpakain, wala hong problema. Wala hong problema pag ganyan mga kaparmers. Pero yung takbo ng iyong trabaho ay mahina. Kailangan araw-araw pinag-aaralan natin paano natin mapapabilis yung ating trabaho, ano yung technique para mas magaan, mabilis na trabaho mga kaparmers. Bawat kaparmers, bawat tao, bawat kababayan natin may kanya-kanyang diskarte. Yung diskarte ko ito, napapakita ko sa inyo. Kung mayroon kayong sariling diskarte, may advice sa akin, open yung ating comment section para kayo makapag-advise sa akin. Hindi pa ako perfectong kaparmers. So kailangan ko pa rin ang inyong suporta at tulong. Lalo na ang inyong pag-subscribe. Sa ating mga silent viewer, subscribe naman. Malaking tulong yan para sa akin, sa aking pagod at sa aking pamilya. So,
Ako po ay nagpapasalamat at nananalangin na sana nasa mabuti kayong kalagayan. So sana lahat tayo magsipag, walang maghihirap kung tayo ay magsisipag. Ito yung isa natin naglilimlim na Hercules chicken. Palaging nandito sa itlog, naglilimlim. Gagawin natin, paliliguan. Ligo tayo mga kaparmers para mawala yung kanyang paglimlim at mangitlog na ito. Up. Sakit. Ito malikot. Marami pa akong gagawin. Lamig no? Mangitlog ka ha. Kaligo ka na. Ito yung puno ng nyug mga farmers. Ito yung kulungan ng ating mga alaga. Dito natin iludugtong yung ating simento concrete na pinakapigiri. Sana mangyari. Kahit 3 inahin lang, tapos meron tayong fattening kahit 3 or 5, panalo na yan mga farmers. Kasi dito sa amin mga farmers, napakamahal na ng kilo ng baboy. 340 mga farmers. Sa inyo mga kaparmers, magkano ba ang kilo ng baboy? Pinapatag ko muna para mahitik yung lupa pag naglagay na ng flooring. Yung ganito, yung ugat ng nyog, kailangan tanggalin. Kasi pag nasa ilalim yan, tapos nabulok, magkakaroon ng bakante. Maaaring mabiyak yung ating flooring. Ako muna yung nagtatrabaho mga kaparmers para pagdating ng trabahante, pagdating ni foreman, yung sa kanila, yung pag-flooring na lang, yung pagtayo na lang ng pinaka-pigere, yung building. Yung pagpatag nito, kaya ko naman para makatipid tayo sa labor. Kasi kung pupunta sila dito tapos papatagin pa nila yan, didikdikin pa para maging sakto yung lupa, katrabaho mga kaparmers. Pero pag ako libre lang, mapagod niya lang. Pero okay lang. Walang trabahong hindi nakakapagod. Lahat ng trabaho ay nakakapagod. Tambay nga nakakapagod. Ito pa kaya. Para patag. Yung likuran ng camera, yun po yung ating kulungan ng baboy. Yung pagdugtong natin pa straight dito. Para linya, organize. Sa init, wala akong problema. Merong kawayan, napakalilim. Pagdating dito, mayroong malaking pagkahoy at pulo. Napakarami ng pulo ng saging. Kaya pagdating sa init, wala akong problema. Trabaho. Puro salita. Pahirapan mga kaparmers dahil puno ito ng nyog, kailangan matanggal, pero kaya naman, pakunti-kunti lang. Baka makahukay tayo ng ginto, pero parang malabo. Sipagan na lang natin para masinso, huwag tayong mangarap ng malabo.
Kita niyo mga ka-farmers? Pag may tiyaga, may nilaga, malawak na yung ating natibag. Patag na. Hayaan muna natin mga ilang araw. Kalati ng maayos, tapos dadasikin. Ano ba yung dadasikin sa Tagalog? Yung babayuhin. Kayo nang bahala dyan mga ka-farmers. I-comment ko na lang yung Tagalog ng babayuhin. Nahihirapan tayo sa kalisod. Hindi po dito Bisaya mga ka-farmers, waray-waray. Pero marunong din ako sa Bisaya. Yan, ito yung ating future mini piggery. Kasama ko sa pagpapatag, sa pagkakalat ng lupa yung aking isang manok. Masipag din ito mga ka-farmers. Yung iba nandoon, nakatambay lang. Walang future. Marami pa sana akong gagawin. Kaso umulan. Ayan. Siguro panahon muna para magpahinga. Ayan yung ating natapos. Diba? Pantay na. Kaya pagdating ng magpapanday, kung kukuha man tayo ng panday, pero kung sa tingin ko kakayanin ko, susubukan ko mga ka-farmers. Pero kailangan ko siguro ng tao. Pero kung hindi ako tamarin, susuluhin ko na to. Siya, kung muna yung magpapaalam sa inyo mga ka-farmers at makauwi muna dahil mag-alas 9 na. Alas 9 pa lang, marami na akong nagawa. Kayo mga ka-farmers, anong oras kayo bumabangon? At anong oras kayo nagpapahinga? Ako, araw-araw, 14 hours, 16 hours na trabaho. Ini-enjoy lang ang buhay. Mahalin mo ang iyong trabaho para ito ay ma-enjoy mo. Huwag yung trabaho na napipilitan ka lang dahil may stress ka niyan mga ka-farmers. O siya, kung muna ay magpapahinga at uuwi, pupunta sa flower shop. See you mamaya mga ka-farmers. Kasama natin si Mr. Janjan pag hindi umulan. Pero pag umulan, mananatili tayo sa flower shop.